Uy! Grabe naman kayo mga QC-natics ko. Nauna pa kayong umuwi sa akin. Paano kayo nakapasok, ha? Naku, pasensya na kayo, ha? Kasi nag-grocery ako. Naku, saksakan ng traffic. Kayo ba na traffic? Excited na kayo magluto? Ano? Ano ba ang gusto ninyong lutuin ngayon, ha? Sardinas? Uy, okay yan, ha? Alam ninyo, huwag niyo naman lalaitin ang sardinas. Ha? Kasi, oo nga, sabihin natin ito ay parang itinawag na pagkain ng mga hindi nakakariwasa sa buhay. Pero hindi namang ibig sabihin nito na talagang hindi na siya pwedeng maglasang yayamanin na masarap. O ano? Patunayan ko sa inyo. Excited na kayo? Tara, luto na tayo. Go! Kawawa talaga itong sardinas. Palibasa, naging kakambal na ng disaster at sakuna, napakanega na ng kanyang imahe. Pero sa totoo lang ha, bonggang-bongga itong isdang ito. Aba, pak na pak ito sa nutrients. Isa na dyan yung omega-3 na napakahusay para sa ating puso at meron din siya mga antimicrobial properties. Kaya sabay-sabay nating itaas ang bandila ng isdang ito dahil tunay na maangas ang sardinas. Sardine pockets. Ang una nating gagawin ay syempre, lulutuin natin yung sardines. Yun. Bawang, sibuyas. Nakakaluha ito. Buti na lang masarap ang kakainin natin. Huwag na natin masyadong pagandahin. Naghahalo-halo din yan sa kawali. Actually, kahit na anong brand naman ng sardinas ang gamitin ninyo. Pero ako piniprefer ko yung in tomato sauce. Kasi masarap siya. Lalagyan natin ng konting mantika lang. Konting-konti lang. Pag nagigisa, ako inuuna ko yung sibuyas. Ayan. Galit na ang kawali. Alam niyo kapag ako nagigisa, ang inuuna ko sibuyas. Kasi ang bawang madaling masunog. At pag sunog ang bawang, magiging mapait ang ating pagkain. Magsama na kayo ng bawang. Yan. So, ilalagay na natin itong sardinas. Okay. Sa reseping ito, importante na medyo durug-durugin natin. Sorry ha. Kailangan durug-durugin ka. Para matanggal natin yung medyo lansa, naglalagay ako ng kaunting kalamansi. Kaunti lang. Ayun, medyo okay na siya, di ba? O, patayin na natin to. Lipat lang natin ito. Itong kesong to, isasama natin ito ngayon dito. Depende sa budget ninyo, syempre, kung anong klaseng cheese ang gusto nyong gamitin. Alam ninyo, masarap itong pambaon ng mga bata. Masustansya pa. Kasi syempre ang sardinas, nako, madaming nutrients yan. At syempre, may protina din naman ang cheese. So ito, medyo okay na siya, di ba? Yung dami ng cheese, importante yung mawala yung sabaw ng sardinas para pag nilagay natin sa tinapay ay hindi siya magli-leak. Dapat yung amount of cheese, yung dapat tama lang na wala yung sabaw ng sardinas. Tanggalin natin itong gilid. Naku, huwag tayo magsasayang ha. Yung iba ginagawa nilang pudding, yung iba tinutusta nila uli. Binibigay sa mga bata, gusto nila imbis na mga french fries, ganyan. Ako naman, gustong-gusto ito ng aking doggy. Okay. Ngayon, padadaanin natin ito sa pison. Joke! Kung wala kayong rolling pin, pwede din naman bote. Siguraduhin naman ninyo na malinis at wala pang wala nang laman. Diba? May mga kapitbahay kayong mga manginginom, ganyan. Gagawin ninyo ito lahat sa mga tinapay na gagawin nyo.
Yan. Dapat flat na flat siya. Ngayon, maiintindihan ninyo kung bakit ito ay tinawag na pocket. Ito yung laman ng pocket. Konti lang. Ifo-fold yung ganyan. Madiin dapat. Actually, yung iba, nilalagyan nila ng tubig na pampasara. Ako hindi na siguro kasi para lumutong siya. Perfect na lang natin yung iba, ha? Magbabati tayo ng isang itlog. Wow! Bati-bati ng konti. Yan. Konting salt lang. Konting pepper. Ayan. Okay na yan. I-dip natin ito sa egg para dumikit yung ating breadcrumbs. Yung breadcrumbs naman natin ay para ito ay lumutong. Tanda, di ba? Kalain ninyo, di ba, ang ginamit lang natin? Isang latang sardinas at kalahating grated na cheese, kalahating bloke. Alam niyo ba kung ilan ng aking nagawa? Doon sa isang latang sardinas at saka sa kalahating bloke ng cheese. 14 na ganito. Hindi pa nauubos yung sardinas. Meron pa. Actually, para sa reseping ito, pwede ninyo siya i-oven toaster o kaya air fryer kung meron kayong ganyan. Pero kung wala, hindi problema. Prituhin. O ayan, ganun kabilis lang. Lalagyan natin ng arte-arte. Now, titikman natin. Ang sarap. Potato sardine salad. Para sa ating potato sardine salad, syempre, potato. Kailangan natin yon. Ang unang step, magpapakulo tayo ng potato. Malambot na siya. Ipapark muna natin siya dito, ha? Tapos, gagawin na natin ang sardine mayo dressing. Cooking oil, konti lang. Sain lang natin to. Pag nagluluto ka, kailangan may patience and love. Okay, tulad ng dati, uunahin natin ang sibuyas. Isa yan sa mga paborito kong mga tunog. Sarap yan para sa akin. Oh, bawang na. Ituin natin ng maigi, ha? Siyempre, yung ating sardinas. Sinala ko siya ng konti para hindi siya masabaw. Yung sauce niya na tomato sauce, itinabi ko. May iba akong paglalaanan doon. Naku, huwag tayong magtatapon ng pagkain. Maglalagay tayo ng konting kalamansi. Pantanggal lansa. Ganun lang. Hindi na ako maglalagay ng asin dito kasi minsan pag delata, talagang meron na siyang nakahalong timpla. Ganito pwede nang patayin para makatipid din sa kuryente. Diba? Tignan mo, meron pa siyang sound pero patay na yung kalan. Alam mo naman ngayon, ang buhay ang operative word dyan tipidity. Yes, we should practice tipidity. Ilalagay na natin ito kasi handa na tayong gumawa ng ating dressing. Ay, kung nandito lang kayo, ang bango-bango niya. Okay. Anak, park ka muna, ha? Go. Habang ako nagpakulo ng patatas, ako ay naggayat na rin ng sibuyas at saka ng celery. Gagawa natin ngayon yung dressing. Ang kakailanganan natin is syempre yung mayonnaise. Yan lang muna. Tingnan natin kung kakailanganin pa natin. At syempre, yung ating sardinas. Halu-haluin lang muna natin. Ito kasi pag gumagawa ka ng ganito, ako pag nagluluto, hindi na ako nagsusukat.
Minsan, naamoy ko na lang o kaya tinatansya ko. Pero syempre, tinitikman ko pa rin sa ending. Tapos, maglalagay tayo ng celery. Alam ko, para sa karamihan, ang celery ay isang uri ng gulay na hindi nyo masyadong ginagamit. Pero ang celery ay isang malasa siya at mabango. At may kulay na ano. Okay, konting celery lang. Tapos, syempre, pag magawa ka ng salad, kailangan mo ng sibuyas. Syempre, depende na sa panlasa ninyo. Iba kasi ayaw na matapang na sibuyas. Ako gusto ko. Pero nagtututbrush ako, ha? Maglalagay tayo ng asin. Tansya-tansya lang. Ang partner niyang pepper. Medyo i-temper natin yung asim ng kaunti. Kaya maglalagay akong kaunting asukal lang naman. Yan. Park natin uli ito. O, parking ka dyan, ha? Tsaka muna. Now is the time for the potato to shine. Okay. I-cube natin siya. Pero, yung paghiwa natin sa kanya, huwag masyadong malalaki, huwag masyadong maliliit. Siguraduhin lang na huwag masyadong malambot yung patatas, yung katamtaman lang. Ngayon na nahiwa na natin ang patatas, ipakikilala natin siya sa dressing. Ayan. Excited na ako. Lalagay na natin ang dressing sa patatas. Okay. O, ayan. Patatas, dressing. Dressing, patatas. Again, depende sa panlasa ninyo. Iba, mas gusto nila konti lang ang dressing. Yung iba naman, mas gusto nila konti conforme sa sabihin na natin, taste na rin ng tao. We're ready for plating. Sa ngayon, yan, lalagay natin. Yan. Para mukhang yayamanin. Kung ito isi-serve ninyo, mas maigi kung ito ay malamig. So, ilagay nyo muna ito sa ref. Kung may panahon pa kayo, gawin nyo maaga para tama-tama, chilled siya. Para pag kinain, talagang nakapag-develop na siya ng flavor. Kulang pa tayo sa pasabog. Hindi pa masyadong mayaman. Di ba? Maganda yung ganyan. Wow. Oh. Titikman na natin, ha? Feeling ko nakagaon ako. Potato sardine salad. Approve. Lemon sardine pasta. Para sa ating lemon sardine pasta, ang unang step natin ay syempre, magluluto tayo ng pasta. Papakulo ng tubig at ilalagay natin ang ating noodles. At para naman sa sauce ng lemon sardine pasta, gamitin na natin yung oil na nasa loob ng bote ng Spanish sardines ito, okay? Slow natin ito ating garlic. Tataas ko lang. Tignan mo, ang bilis masunog. Okay, pasok na natin kaagad itong ating sardines bago siya masunog. Ngayon, usually, ako hindi ko na ito tinitimplahan. Mamaya na lang, pagdating nung noodles. Pwede natin itong durug-durugin, pero ako gusto ko yung medyo may nakakagat pa ng kaunti. Yan. Pampatanggal ng lansa natin ay ang lemon. Pero bago natin hiwain ang lemon, kukunin natin yung balat niya, yung lemon zest na tinatawag. I-grate lang natin ng ganyan. Ngayon, konti lang ang kailangan natin. Hihiwa tayo ng lemon kasi ang lemon, pampatanggal to ng lansa. Siguro mga 2. Lagyan lang natin ng konting greens. Magtitira tayo ng, ito parsley ito Nagtabi kasi ako dito na pasta water ito. Yun yung magpapakapit sa ating sauce pag nilagay natin ng konti. At nagpapakreamy siya. Ganun lang kakonti. Oh, ang ganda ng tunog, di ba? Yan ang mga gusto ko pag nagluluto, yung mga tunog na ganyan Halo-halo ng konti. Maya-maya magiging mas creamy na siya. Maghahalo lang kayo ng
pasta water. Yung pagluluto ng noodles, usually ayoko yung durog na durog. Ito yung tinatawag ng mga mayayaman na al dente. Ayoko ng labsak na kasi ito linuluto pa rin natin siya. So dapat medyo may laban pa ng konti yung pasta mo bago mo ilagay dito sa sauce mo. Ang bango-bango ng bahay namin ngayon, promise. Yan. Finishing touch, pepper, cheese, another magic. Mamahalin na naman ako ng asawa ko nito. Ayoko, ang sarap. Yayamanin, di ba? Siguro naman ngayon, nagbubukas pa lang kayo ng lata na sardinas o bote na sardinas, excited na kayo, di ba? At hindi na kayo matatakot sa Pecha de Peligro. Kahit sabihin mong naghihingalo ang budget o kahit sabihin mong hindi pa dumadating ang allowance ni Tatang, masarap ang inyong pantawid na ulam. Dahil ikaw, bilang isang Cuisinatic ni Tita Ces, ikaw ay may dating kahit walang dato. Magkita-kita tayo uli, ha? Antayin ko kayo. Pack up!